Isang pangarap na kasal ang naglaho sa isang iglap nang maaksidente si Jimboy sa mismong araw ng kanyang pag-iisang dibdib kay Ana. Biktima ng isang malagim na trahedya na lagi sa bingit ng kamatayan ng binata. Upang mailigtas ang buhay ng lalaking kanyang minamahal at protektahan ang sanggol na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Napilitan si Ana na tanggapin ang isang maruming kasunduan. Pakalipas lamang ang ilang linggo, gulat ang buong lipunan na magpakasal si Ana sa mismong ama ni Jimboy, ang makapangyarihang si Jaime Villaroman Sr. Sa mata ng mundo at nang nagising na si Jimboy, si Ana ay isang taksil at mukhang perang babae na pumatol sa sariling biyanan. Ngunit sa likod ng marangyang pinto ng mansyon ng mga Villaroman, hawak ni Ana ang isang lihim na pwedeng magligtas o sumira sa kanilang lahat. Hanggang saan kaya titiisin ng isang ina ang galit ng lalaking kanyang iniligtas? At ano ang totoong dahilan sa likod ng baluktot na pag-ibig ng pamilya Villaroman? Isang kwento ng sakripisyo, paghihiganti, at pag-ibig na susubok sa hangganan ng puso. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa maliit na silid na lumang simbahan ng San Rafael. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, nakatayo si Ana sa harap ng isang may gasgas na salamin. Ang amoy ng sariwang sampagitan na nakakabit sa kanyang belo ay humahalo sa amoy ng nasusunog na kandila mula sa altar. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na bagaman hindi gawa sa sikat na tagapagdisenyo, ay nagmumukhang napaka-estilyo dahil sa kanyang angking kagandahan at likas na alindog. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kanyang tingin sa sariling katawan. Sa ibaba ng kanyang bewang, inilagay niya ang dalawang palad at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. May maliit at halos hindi pa mapansin na umbok doon. Isang napakahalagang lihim na sa kasalukuyan ay silang dalawa pa lamang ng kanyang kasintahang si Jimboy ang nakakaalam. Kaunting oras na lang anak, bulong ni Ana sa sarili habang may mainit na ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Magiging isang ganap na pamilya na tayo. Haharap na ang tatay mo sa dambana upang ipangako ang kanyang buong buhay sa atin. Isang buwan pa lamang ang sanggol na iyon sa kanyang sinapupunan. Ngunit para kay Ana, iyon ang pinakadakilang biyayang pinagkaloob sa kanya ng may kapal. Si Jimboy ay isang simpleng lalaki na kumakayod bilang isang mekaniko sa bayan. Wala itong malaking kayamanan, walang mamahaling sasakyan at walang matayog na katayuan sa lipunan. Ngunit meron itong tapat na puso, sipag, at walang kapantay na pagmamahal para sa kanya. Si Jimboy ay nagturo sa kanya kung paano umasa sa kabila ng mapait na kahirapan ng buhay. Si Jimboy ang kanyang shelter at kanyang buong mundo. Habang inaayos ni Ana ang huling bahagi ng kanyang buhok, isang malakas na kalabog ang gumulat sa buong silid bihisan. Biglang bumukas ang mabigat na pinto ang kahoy at iniluwa doon ang kanyang matalik na kaibigang si Elena. Hinihingal ito, namumutla ang mukha at kitang-kita ang matinding takot sa mga mata at tila nakakita ng isang multo. Ana! Ana! Sigaw ni Elena habang hawak ang kanyang dibdib. Halos hindi makahinga ng maayos. Elena, ano nangyari sa iyo at bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Ana na bahagyang natawa pa nung una. Magsisimula na ba ang marcha? Nasaan na si Jimboy? Dumating na ba siya sa patio? Ngunit hindi lumabas ang ngiti sa mga labi ni Elena. Sa halip, tumulaw malalaking patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ana, si Jimboy! Ang kotse niya na minamaneho! Sariwang kaba ang biglang kumurot at sumaksak sa dibdib ni Ana. Lumapit siya sa kaibigan at hinawakan ng dalawang balikat nito. Ano nangyari kay Jimboy? Magsalita ka, Elena, pakiusap. Nahulog sa malalim na bangin ang sasakyan niya sa curvature ng highway habang papunta rito sa simbahan. Umahagulhol, sabi ni Elena.
Nawasak ang kotse, Ana. Isinugod siya sa provincial hospital, walang malay. At napakasela ng kanyang lagay. Sabi ng mga nakakita, hindi na raw humihinga ng maayos si Jimboy. Tila biglang huminto ang ikot ng daigdig para kay Ana. Ang bouquet ng mga puting rosas na hawak-hawak niya ay bumagsak sa maruming semento ng silid. Naging pipi ang buong paligid at nagdilim ang kanyang paningin. Sa isang iglap lamang, ang araw na dapat ay pinakamasaya at pinakababanal na yugto ng kanyang buhay ay biglang naging isang madilim at walang katapusang bangungot. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ana. Hinubad niya ang kanyang sapatos at tumakbo ng mabilis habang suot pa rin ang kanyang pangkasal na damit. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatitig sa kanya sa kalsada habang pumapara siya ng tricycle. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang mukha ni Jimboy at ang buhay ng sanggol na nasa kanyang tiyan. Pagdating sa ospital, ang amoy ng medisina at disinfectant ang sumalubong sa kanya. Patakbong tinahak ni Ana ang kahabaan ng pasilyo hanggang sa makarating siya sa labas ng ICU. Sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto ng kwarto, nakita niya si Jimboy. Ang lalaking kanina lamang ay napakagwapo at puno ng buhay sa kanyang isip ay nakahiga ngayon sa malamig na kama. Napapalibutan ng iba't ibang uri ng makina at mga tubong nakakabit sa kanyang ilong at bibig. Puno ng pasa, dugo at tahi ang kanyang mukha at katawan. Jimboy, pakiusap, huwag mo kaming iwan. Humahagulhol na lumuhod si Ana sa labas ng pintuan habang tinatapal ang kanyang mga palad sa malamig na sahig. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor mula sa ICU na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Agad na tumayo si Ana at lumapit dito. Dok, kumusta po ang kasintahan ko? Mabubuhay po ba siya? Bumuntong hininga ang doktor at inayos ang kanyang salamin. Masyadong matindi ang pinsala sa kanyang ulo dahil sa lakas ng impact. Nagkaroon siya ng severe traumatic brain injury at internal bleeding sa utak. Kailangan siya maoperahan agad sa loob ng susunod na 2 oras upang matanggal ang hematoma at mabawasan ng pressure sa kanyang utak. Kapag hindi ito na isagawa agad, posibleng mamatay siya o manatiling nasa vegetative state habang buhay. I-opera niyo po siya ha, pakiusap Dok, gawin niyo ang lahat. Pagmamakaawa ni Ana. Gusto naming gawin yun, Mrs. Malungkot na sagot ng doktor. Ngunit ang operasyong ito ay nangangailangan ng mga espesyalista at napakamahal na kagamitan. Ang paunang deposito at kabuuang gastos para sa emergency, neurosurgery at ICU stay ay aabot sa mahigit 2 milyong piso. Kailangan naming makakita ng katiyakan sa bayad bago pumasok ang surgical team. 2 milyong piso. Para kay Ana na isang simpleng tindera at kay Jimboy na isang mekaniko, ang halagang iyon ay parang bundok na hindi man lang niya kayang hakbangin sa buong buhay niya. Wala silang ganong kalaking pera. Wala silang ari-arian na pwedeng isangla sa loob ng 2 oras. Bumagsak muli si Ana sa kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na pumapatak sa sahig ng ospital. Nananalangin siya sa Diyos, nagmamakaawa para sa isang himala. Sa gitna ng kanyang matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang malamig na presensya na lumapit sa kanyang likuran. Isang mabigat na anino ang dumilim sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahang itinaas ni Ana ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harap ang isang matangkad na lalaki na nasa gulang na 55 taon. Nakasuot ito ng mapakamamahaling pasadyang Amerikana. May hawak na gintong hawakan ng baston at may mga matang malamig pa sa yelo at matalas pa sa kutsilyo. Si Jaime Villaroman Sr., ang pinakamayamang negosyante sa buong lalawigan. Ang nagmamay-ari ng malalaking real estate at kumpanya ng barko. At higit sa lahat, siyang biyudong ama ni Jimboy na matagal nang umabandona sa binata at sa ina nito nung bata pa si Jimboy. Kailanman ay hindi kinilala ni Jaime si Jimboy bilang kanyang legal na anak dahil sa kanyang dungi sa pangalan at mataas na pride. Tumatangis ka sa sahig na parang isang basahan. Malamig at walang emosyong pambungad ni Jaime Villaroman Sr. Don Jaime? Nauutal na sabi ni Ana habang sinusubukang tumayo. Ngunit nanghihin ang kanyang mga binti.
Don Jaime, pakiusap po. Kayo na lang po ang tanging makakatulong sa amin. Ang anak ninyo, si Jimboy, mamamatay na po siya kung hindi maoperahan ngayon. Kayo lang po ang may kakayang magbayad ng 2 milyon. Tumingin si Jaime sa pinto ng ICU kung saan nakahiga si Jimboy. Walang bakas ng awa, pagmamahal o kahit simpleng pag-aalala sa kanyang mukha. Bakit ko tutulungan ng isang taong hindi ko kailanman itinuring na anak? Malamig na tanong ni Jaime habang isinasaayos ang kanyang mamahaling relo sa pulso. Ang batang yan ay isang dungi sa aking pangalan. Isang paalala ng isang pagkakamali sa aking nakaraan. Wala siyang silbi sa pamilya Villaroman? At bakit ako magtatapon ng 2 milyong piso para sa isang bastardo na walang maipagmamalaki sa mundong ito? Pumutok ang galit at dalamhati sa puso ni Ana. Anak ninyo siya! Dumadalo ang dugo niyo sa mga ugat niya! At bukod doon, iniligay ni Ana ang kanyang kamay sa kanyang sariling tiyan at tumitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Taglay ko sa aking sinapupunan ng kanyang anak, ang inyong apo. May panibagong Villaroman na mabubuhay, Don Jaime. Pakiusap, huwag niyo hayaang lumaking walang ama ang batang to. Natigil si Jaime. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago na gumalaw sa kanyang matitigas sa mukha. Ang kanyang mga matatalas na matay bumaba patungo sa tiyan ni Ana. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago pumasok ang isang napaka-misteryoso at nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan, pagkontrol at lihim na hangarin. Isang apo? Dahan-dahang wika ni Jaime. Tumango-tango ito habang nakatitig pa rin sa tiyan ng dalaga. Isang bagong dugo ng mga Villaroman? Lumapit si Jaime nang mas malapit kay Ana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at sigar ay pumalot sa hangin. Iniyoko niya ng kaunti ang kanyang katawan upang magpantay ang kanyang mukha sa mukha ng nanginginig na dalaga. Makinig ka mabuti sa akin, Ana. Pabulong ngunit napakatagas na sabi ni Jaime Villaroman, Sr. Gusto mong mabuhay ang lalaking minamahal mo? Gusto mong magkaroon ng kinabukasan ng batang yan sa tiyan mo? Ibibigay ko ang 2 milyon. Tatawagan kong pinakamagaling na neurosurgeon mula sa Maynila ngayon din upang operahan si Jimboy at tsaking mabubuhay siya. Nakahinga ng maluwag si Ana sa narinig. Ngunit bago pa man makalabas ang kanyang pasasalamat, nagpatuli ang matanda. Ngunit walang libre sa mundok ito, dalaga. May kapalit ang buhay ni Jimboy. Ano pong kapalit? Tanong ni Ana habang nag-uumpisang manginig muli ang kanyang boses. Sumilay ang isang nakakatakot na ngiti sa labi ni Jaime. Pakasalan mo ako. Nalaki ang mga mata ni Ana sa matinding gulat. Ano po? Nagbibiro po ba kayo? Hindi ako kailanman nagbibiro kapag negosyo at pamilyang pinag-uusapan. Malamig na tugon ni Jaime. Magpapakasal ka sa akin. Magsasama tayo sa iisang bubong bilang mag-asawa sa mata ng batas at ng lipunan. At kapag nagising na si Jimboy mula sa kanyang operasyon at koma, kailanman ay hindi mo na siya pwedeng lapitan. Kausapin o ipakita man lang ang mukha mo sa kanya. Papalabas natin sa kanya at sa buong mundo na inabandona mo siya dahil mas pinili mo ang aking kayamanan at kapangyarihan. Ang batang yan sa tiyan mo ay lalaki bilang aking anak at tagapagmana. Hindi kay Jimboy. Napakasama niyo! Diyos ko, napakasama ninyo! Sigaw ni Ana habang umiiyak ng matindi. Bakit niyo ginagawa daw sa sarili niyong anak? Yan ang aking kondisyon. Wika ni Jaime habang tinitingnan ang kanyang oras. May 10 minuto ka na lang bago maging huli ang lahat para sa utak ni Jimboy. Kumayag ka sa aking kasunduan at mabubuhay siya. O tumanggi ka ngayon at panonoorin mo siyang mamatay sa loob ng kwartong yan habang hawak mo ang kanyang anak. Tumingin si Ana sa pinto ng ICU. Nakita niya ang monitor na nagpapakita ng bumababang heartbeat ni Jimboy. Ang kanyang mahal, ang kanyang pangarap, ang kanyang buhay ay naghihingalo. At sa kabilang banda nakatayo ang bilibis na nag-aalok ng buhay.
kapalit ng kanyang sariling kaluluha at kaligayahan. Pumikit si Ana ng mahigpit. Pumatak ang pinakamainit na luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan at humingi ng patawad kay Jimboy sa kanyang isip. Pumapahayag na ako. Pabulong at basag na sabi ni Ana. Pumapahayag na ako. Iligtas mo lang si Jimboy. Sumilay ang tagumpay sa mukha ni Jaime Villaroman. Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. At nag-utos sa simulan agad ang operasyon. Sa araw na iyon, natapos ang pangarap ni Ana at nagsimula ang kanyang pagpasok sa isang madilim na impyerno. Lumalabas ang usok mula sa sasakyan ng mga bisita na paalis na sa pampublikong munisipyo. Ang araw ay tila ayaw man lang magpakita ng liwanag. Natatakpan ng makakapal at madidilim na ulap na nagbabadya ng isang malakas sa bagyo. 3 linggo lamang nakalipas mula nung araw na dapat ay ikakasal si Ana kay Jimboy. Ngunit sa araw na ito, panibagong kasal ang naganap. Isang kasal na nagdulot ng malaking tsismis at galit sa buong bayan. Nakatayo si Ana sa harap ng salamin sa ginamit na lounge sa munisipyo. Ang suot niyang damit ay hindi na ang simpleng puting bestida na puno ng pag-asa. Ngayon, nakasuot siya ng isang mamahaling designer class na kulay krema. Gawa sa mamahaling seda na bumabagay sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula at halatang pagod sa mga gabing walang tulog. Ang kanyang kamay ay nakalingkis sa isang kulay gintong singsing. Ang patuloy na siya na ngayon ay opisyal ng Mrs. Ana Villaroman. Asawa ng pinakamayamang negosyante sa lalawigan, si Jaime Villaroman Sr. Matititigan mo ba ang sarili mo sa salamin nang hindi ka nasusuka? Isang malamig na boses ang nanggaling sa pinto. Pumasok si Jaime Villaroman habang inaayos ang kanyang mamahaling cufflinks. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan ng isang bagong kasal na lalaki. Sa halip, naroon ang aura ng isang matagumpay na negosyante na nakakuha ng panibagong ari-arian. Ginawa ko ang gusto mo. Mahinang sabi ni Ana habang hindi tumitingin sa matanda. Pinakasalan kita. Tinupad ko ang aking pangako. Ngayon, sabihin mo sa akin, kumusta si Jimboy? Ligtas na ba ang buhay niya? Humakbang si Jaime palapit kay Ana. Ang kanyang mabigat na sapatos ay gumagawa ng nakakatakot na tunog sa sementadong sahig. Huminto siya sa mismong likuran ng dalaga. Inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ana at pinisil ito ng may diin na nagdulot ng bahagyang sakit sa dalaga. Magaling ang naging operasyon ng aking mga pinabayarang doktor mula sa Maynila. Wika ni Jaime, gising na si Jimboy. Tinanggal na mga tubo sa kanyang lalamunan at inilipat na siya sa isang pribadong kwarto. Lumingon si Ana ng mabilis, may bahagyang liwanag at pag-asa na lumabas sa kanyang mga mata. Gising na siya. Diyos ko, salamat. Kailangan ko siya makita. Kahit sa malayo lang, Jaime, pakiusap. Ngunit bago pa man makakbang si Ana patungo sa pinto, mabilis siyang hinawakan ni Jaime sa braso at isinandal ng malakas sa pader. Ang matitigas na mata ng matanda ay pumuno na matinding banta. Nakalimutan mo na ba agad ang ating kasunduan, Ana? Garalgal na bulong ni Jaime sa tenga ng dalaga. Ikaw ay asawa ko na ngayon. Hindi ka na simpleng girlfriend o kasinta ng isang mekaniko. Kapag nakita ka pa ni Jimboy, o kapag nalaman niyang narito ka pa sa paligid niya, babawiin ko ang lahat ng suportang pinansyal sa kanyang gamot at ospital. Pababayaan ko siyang mabulok at mamatay na walang doktor na tumitingin sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Ana. Ang luhang matagal niyang pinipigilan ay muling pumatak sa kanyang pisngi. Napakasama mong tao. Ama ka niya. Paano mo naaatim na gamitin ang sarili mong anak bilang pambanta sa akin, ha? Ngumiti si Jaime. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at walang kaunting awa. Dahil sa mundong ito, Ana, ang may pera ay kapangyarihan. Siyang gumagawa ng panuntunan. At ngayon, hawak kita sa aking palad.
Binitawan ni Jaime ang braso ni Ana at pinapagan ng kanyang sariling Amerikana. Inayos ko ng lahat. Sa mga oras ito, sinabi na ng doktor kay Jimboy na naiwan siya dahil nagpakasal ka na sa akin. Sinabi rin sa kanya ng mga tao na pinagpalit mo siya sa aking kayamanan dahil natakot kang mag-alaga ng isang lumpo at walang perang lalaki. Nalaki ang mga mata ni Ana sa matinding gulat at sakit. Ano? Bakit mo ginawa yun? Masisira ang pagkatao niya, magagalit siya sa akin. Yun ang eksakto gusto kong mangyari, Ana. Malamig na tugon ni Jaime. Gusto kong magalit siya sa'yo. Gusto kong itanim sa kanyang puso ang matinding puot para sa'yo at para sa akin. Dahil ang puot lamang ang magbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon at labanan ako. At ikaw ang magiging kontrabida sa kanyang buhay. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang narinig. Bakit gustong ipagkanulo ng isang ama ang sarili nitong anak? Bakit gustong-gusto ni Jaime na magalit sa kanya si Jimboy? May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng baluktot na laro na ito? Habang nakaluhod si Ana sa sahig ng munisipyo at umiiyak sa sobrang sakit ng kanyang dibdib, pumasok ang kanyang kaibigang si Elena na kasama ang mga naging saksi sa sibil na kasal. Kitang-kita sa mukha ni Elena ang matinding galit at pagkadismaya habang nakatitig sa kaibigan. Elena? Nauutal na tawag ni Ana habang sinusubukan lumapit sa kaibigan. Elena, makinig ka sa akin. Ngunit bago pa man makahawak si Ana sa kamay ni Elena, mabilis ay tinaboy ng kaibigan ng kanyang kamay. Huwag mo kong hahawakan, Ana. Sigaw ni Elena habang pumapatak ang kanyang sariling luha. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Paano mo nagawa to kay Jimboy? Habang nakahiga siya sa ospital at nanghihingalo? Habang lumalaban siya para mabuhay para sa iyo? Nagpapakasal ka sa ama niya? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa mansyon at mamahaling kotse ng mga Villaroman, ha? Hindi, Elena. Hindi yun ang dahilan. May dahilan ako. Pagmamakaawa ni Ana habang humahagulhol. Anong dahilan, ha? Galit na sigaw ni Elena. May mas magandang dahilan ba sa pagtataksil sa lalaking handang mamatay para sa'yo? Narinig ko na ang balita sa buong bayan, Ana. Lahat ng tao ay tinuturing kang isang taksil at mukhang perang babae. At tama sila. Nakakadiri ka. Tumalikod si Elena at mabilis sa lumabas ang silid. Naiwan nag-iisa si Ana sa gitna ng malamig at sepulchral na katahimikan. Walang nakakaalam ng katotohanan. Walang nakakaalam na ginawa niya ang lahat ng ito upang mailigtas ang buhay ni Jimboy at protektahan ng sanggol sa kanyang tiyan. Ilang oras na nakalipas, dinala si Ana sa napakalaki at napakarangyang mansyon ng mga Villaroman. Ang bahay ay parang isang gintong kulungan. Maganda sa labas ngunit puno ng kadiliman at lamig sa loob. Habang nasa loob siya ng kanyang bagong kwarto, marang hinaplos ni Ana ang kanyang tiyan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang nanay. Isinuko ko ang pangalan natin. Isinuko ko ang pagmamahal ng tatay mo para lamang mabuhay siya. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, dahan-dahang idinilit ni Jimboy ang kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay puno ng balot ng gasa at ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding panghihina. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang nurse sa may hawak na dyaryo. Gising na ako. Mahinang pabulong ni Jimboy, nauutal ang kanyang dila. Nasaan si Ana? Tumawag ba siya? Nasaan ang asawa ko? Tumingin ang nurse sa kanya ng may halong awa at pagdadalamhati. Ginoong Jimboy, hindi po dumating si Ana. Ngayong araw po, naganap ang kasal niya sa munisipyo. Kumunot ang noo ni Jimboy sa kalituhan. Kasal? Sinong pinakasalan niya? Naakala ko ba na aksidente ako? Ibinaba ng nurse ang dyaryo sa ibabaw ng kanyang kama. Sa front page ng pahayagan, naroon ang malaking larawan ni Ana at Jaime Villaroman Sr. habang hawak ang kanyang pangkasal na kontrata. Ang pamagat ng balita, milyonaryong si Jaime Villaroman Sr. nakipag-isang dibdib sa isang simpleng dalaga.
Tila pumutok ang dibdib ni Jimboy habang nakatitig sa larawan ng babaeng kanyang pinakamamahal sa piling ng amang kanyang kinamumuhian. Isang matinding sigaw ng sakit at galit nang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na nagbadya ng pagsilang na isang bagong Jimboy. Ang dating mabait at tapat na mekaniko ay namatay na sa araw na iyon. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, ang mansyon ng mga Villaroman ay naging isang napakalaking kulungan ng dusa at lihim para kay Ana. Isinilang niya ang isang napakalusog na sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Leo. Sa mata ng buong mundo at sa mga pampublikong dokumento, si Leo ay opisyal na anak ni Don Jaime Villaroman Sr. Ngunit sa tuwing tinititigan ni Ana ang bata, ang mga mata at ngiti ni Jimboy ang kanyang nakikita. Nakatayo si Ana sa malaking balkonahe ng ikalawang palapag ng mansyon. Habang pinapanood ng maliit na si Leo, naglalaro sa malawak na damuhan sa ibaba. Biglang naramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Si Jaime. Napakagandang tanawin, hindi ba? Malamig na sabi ni Jaime habang sumisip-sip ng kanyang tabako. Tingnan mo ang bata. Napakalusog at walang kamalay-malay na ang tunay niyang ama ay wala ni 1 sentimo sa kanyang bulsa. Humarap si Ana kay Jaime nang may matinding pait sa kanyang mga mata. Hanggang kailan mo pananatili ng kasinungalingang ito, Jaime? Nakuha mo na ang gusto mo. Naging asawa mo ako sa papel. Nakontrol mo ang buhay ko at wala nang pakialam si Jimboy sa akin. Pakiusap. Ituloy mo na kami nang umalis ng anak ko. Natawa ng malakas si Jaime. Isang tawang puno ng pang-uuyam at katusuhan. Umalis? Bakit ka aalis sa paraiso, Mrs. Villaroman? Hindi pa tapos ang dula. Katunayan, ngayon pa lamang magsisimula ang totoong palabas. Kumunot ang noo ni Ana. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Jaime ang isang imbitasyon mula sa kanyang mamahaling coat at tinihagis ito sa mesa sa tabi ni Ana. May malaking dinner at charity auction ngayong gabi sa pinakasikat na hotel sa lungsod. Dumating na ang bagong pangulo at CEO ng pinakamalaking shipping competitor natin mula sa abroad, ang Apex Maritime. Ano pa kailam ko sa negosyo mo? Malabig na tanong ni Ana. Sumili ang isang nakakatakot na ngiti sa labi ng matanda. Dapat ka magkaroon ng pakialam, Ana. Dahil ang bagong bilyonaryong iyon na may-ari ng Apex Maritime ay walang iba kundi ang dating mekaniko na iniwan mo, si Jimboy. Tila tinamaan ng kilat ang dibdib ni Ana. Napaatras siya at napahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang puso ay pumupokpok ng napakabilis. Jimboy? Si Jimboy ay CEO na isang malaking kumpanya? Oo, sagot ni Jaime. Matapos ang aksidente 3 taon na nakalipas, umalis siya ng bansa sa tulong na isang mayamang dayuhan na natulungan niya noon. Nagsumikap siya, nagpayaman, at ngayon ay nagbalik siya na may sapat ng kapangyarihan upang sirain ako. At gusto ko makita niya ang kanyang dating kasintahan na nakasabit sa aking bisig, habang suot ang mga alahas na binili ng aking pera. Hindi ako sasama. Sigaw ni Ana habang umiiling-iling. Hindi ko kayang harapin si Jimboy. Hindi ko kayang makita ang galit sa kanyang mga mata. Lumapit si Jaime at mabilis sa pinalibutan ng leeg ni Ana ng kanyang kamay. Hindi sapat upang sakalin ito, ngunit sapat upang maiparamdam ang kanyang matinding banta. Sasama ka, Ana. Suot mo ang pinakamagandang gown at ang pinakamamahaling alahas. Kapag gumawa ka ng kahina-hinalang kilos o kapag sinabi mo sa kanyang katotohanan, sisiguraduhin kong hindi na muling makakakita ng liwanag ang batang si Leo. Nang gabing iyon, sa loob ng ballroom ng Grand Imperial Hotel, puno ng mga mamahaling ilaw, masasarap na pagkain at mga kilalang tao sa lipunan ng paligid. Nakahawak si Ana sa bisig ni Jaime habang naglalakad sa gitna ng silid. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na lalo nagpalabas ng kanyang kaputian. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding kaba. Biglang tumahimik ang buong silid nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom.
Pumasok ang isang lalaki na may matayog na tindig. Nakasuot ng isang mamahaling dark blue tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Paitaas at ang kanyang mukha na dating puno ng dungis sa talyer ay ngayon ay napakagwapo. Makisig ngunit may mga matang kasing lamig ng yelo. Si Jimboy. Sa kanyang tabi ay nakahawak ang isang magandang dalaga na anak ng isang mayamang mamumuhunan sa abroad. Nang magtagpo ang mga mata ni na Ana at Jimboy sa gitna ng napakaraming tao, tila huminto ang pag-ikot ng oras para sa kanila. Ang puso ni Ana ay napuno ng matinding sakit, pananabik at dalamhati. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, yakapin ito at sabihin ang lahat ng katotohanan. Na mahal pa rin niya ito at ginawa niya ang lahat para sa buhay nito. Ngunit nang tumitig si Jimboy sa kanya, walang bakas ang pagmamahal sa mga mata ng binata. Ang naroon lamang ay matinding galit, poot at pag-aalipusta. Dahan-dahan naglakad si Jimboy patungo sa kinaroroonan ni Jaime at Ana. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad at kapangyarihan. Don Jaime Villaroman. Malamig na bati ni Jimboy habang nakangiti ng nakakatakot. Ikinagagala kong makita ka muli. Jimboy, o dapat ko bang tawaging Mr. James Villaroman Jr.? Ngumisi si Jaime. Mukhang nakabawi ka na mula sa iyong malamig na aksidente. Salamat sa iyo, Don Jaime. Sagot ni Jimboy na may matalas na tono. Ang aksidenteng iyon ang nagbukas ng aking mga mata sa katotohanan ng buhay. At tila napakalaki ng iniyabong ng kaba ng pamilya mo, kasama ng iyong panlasa sa mga babae. Bumaling ang matalim na tingin ni Jimboy kay Ana. Inisip ni Ana na baka mamula siya sa hiya o maiyak. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang walang emosyong mukha upang protektahan ang kanyang anak. Kamusta, Mrs. Villaroman? Puno ng pang-uyam na tanong ni Jimboy habang tinititigan ng mamahaling kwenta sa leeg ni Ana. Bagay na bagay sa iyo ang mga alahas ng aking ama. Nagbunga rin palang mabilis mong pagtalikod sa akin habang naghihingalo ako sa ospital. Nakuha mo ang lahat ng kayamanang pinapangarap mo. Pumatak ang isang lihim na luha sa puso ni Ana. Ngunit pilit siya nagpakatibay. Naging masaya naman ako sa aking pinili, Mr. Villaroman. Pabulong at pagsisinungaling na sagot ni Ana. Nanginig ang panga ni Jimboy sa matinding galit dahil sa narinig na sagot ni Ana. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Ana at pumulong sa boses na siya lamang ang nakakarinig. Magpakasaya ka habang kaya mo pa, Ana. Bulong ni Jimboy. Dahil nandito ako upang bawiin ang lahat mula sa ampon kong ama. Wawasakin ko ang kumpanya niya. Kukunin ko ang lahat ng pera niya at sisiguraduhin kong babagsak ka sa kangkungan kasama niya. Papanagutan ninyong dalawa ang ginawa ninyo sa akin. Nakatitig lamang si Ana sa lalaking minsan ay naging kanyang buhay. Habang batig niya ang lalaking kanyang iniligtas ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagkasira. Matapos ang madilim at puno ng tensyong gabi sa gala dinner, hindi na nakatulog si Ana. Ang bawat salita at matala sa titig ni Jimboy ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang lalaking minsan nag-alay sa kanya ng pinakamalambot na yakap at pinakatapat na pagmamahal ay isa ng malamig na bato na walang ibang hinahangad kundi ang kanyang pagkasira. Kinabukasan, habang nasa loob ng mansyon si Jaime para sa kanyang mga pulong sa negosyo, nagpasya si Ana na ilabas ang 3 taong gulang na si Leo sa pampublikong parke sa bayan. Gusto niyang makalayo muna sa lahat at makalanghap ng hangin ng mansyon kahit sa loob lamang na ilang oras. Habang nakaupo si Ana sa isang kahoy na bangko at pinapanood si Leo na masayang tumatakbo sa damuhan, habang hawak ka isang kulay pulang lobo, isang anino ang dahandang sumakop sa kanyang kinaroroonan. Napakagandang bata. Mukhang nakuha niya ang lahat ng karangyaan ng mga Villaroman. Mabilis na napatingin si Ana sa kanyang tabi. Napasinghap siya sa gulat. Nakatayo doon si Jimboy. Nakasalamin ng itim at nakasuot ng simpleng formal na kasuotan. Ngunit taglay pa rin ang aura ng isang makapangyarihang tao. Jimboy? Nauutal na sabi ni Ana habang mabilis na tumayo at pumunta sa harap ni Leo upang protektahan ng bata. Anong ginagawa mo dito?
Nagmukhang amuse si Jimboy sa naging aksyon ni Ana. Tumingin ito kay Leo na ngayon inagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Anong kinatatakutan mo, Ana? Malabig na tanong ni Jimboy. Natatakot ka bang saktan ko ang anak mo? O natatakot ka dahil baka ma-realize ng batang iyan ang kanyang ina ay isang babaeng pinagpalit ang kanyang dangal sa pera? Huwag mong idamay ang anak ko dito, Jimboy. Pakiusap ni Ana habang pumapatak ang kanyang mga luha. Galit ka sa akin. Tanggap ko yon. Isinumpa mo ako. Saktan mo ako sa pamamagitan ng mga salita mo pero huwag mong idadamay si Leo. Wala siyang kasalanan. Lumapit si Jimboy ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa mukha ng maliit na bata. May isang kakaibang kibot sa puso ni Jimboy nang makita niya ang mga mata ni Leo. Mga matang tila napaka-pamilyar sa kanya. Ngunit mabilis siyang itinapon ng isiping iyon. Sa kanyang paniniwala, si Leo ay tunay na anak ng kanyang ama kay Ana. Bunga ng kanilang pagtataksil habang siya ay naghihingalo sa ospital. Wala nga siyang kasalanan. Wika ni Jimboy habang pilit na ginagawang matigas ang kanyang boses. Ngunit nagtataglay siya ng dugo ng lalaking pumatay sa pagkatao ko at pumatay sa ina ko. Si Jaime Villaroman Sr. Ang lalaking kumata sa buhay ng pamilya ko. At ang lalaking pinili mong makasama sa kama kapalit ng kapangyarihan. Hindi mo naintindihan. Hagulol ni Ana. Hindi mo alam ang buong katotohanan, Jimboy. Kung alam mo lang at kung bakit ko ginawa yun. Tigil! Sigaw ni Jimboy na nagpatahimik sa buong paligid at nagpaiyak sa malit na si Leo. Huwag ka na mag-imbento ng mga kwento, Ana. Nakita ko ang mga papeles. Nakita ko kung paano mo mabilis na nilagdaan ang kasal ninyo ng ama ko 3 linggo pa lamang matapos ang aksidente ko. Habang hindi pa ako nagigising mula sa koma, nagpapakasaya ka na sa pera niya. Niyakap ni Ana si Leo upang pahatahanin ito habang ang kanyang sariling dibdib ay parang pinupunit sa matinding sakit. Hindi niya pwedeng sabihin ang katotohanan. Kapag sinabi niya kay Jimboy na ginawa niya ang lahat upang bayaran ang kanyang operasyon at iligtas ang buhay nito, tiyak na gagamitin iyon ni Jaime upang patayin si Jimboy o sirain ang bata. Hawak pa rin ni Jaime ang malaking kapangyarihan sa lipunan. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Mahinang sabi ni Ana habang nakatitig sa lupa. Kung yun ang magpapakalma sa galit mo, isipin mong mukha akong pera. Kumapal ang galit sa mukha ni Jimboy dahil sa hindi paglaban ni Ana. Ubiling siya ng may matinding pang-aalipusta. Binili na ng Apex Maritime ang 50% ng mga stocks ng shipping lines ng ama ko. Pabulong ngunit banta ni Jimboy. Sa loob ng 2 linggo, magiging bankrupt ang pamilya Villaroman. Kukunin ko ang mansyon, kukunin ko ang kumpanya at titingnan ko kung mananatili ka pa rin sa piling na matandang yun kapag wala na siyang ni isang sentimo. Tumalikod si Jimboy at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuloy makalayo, huminto siya at lumingon muli kay Ana. Sana naging masaya ka sa 3 taon mo bilang Mrs. Villaroman, Ana. Dahil simula ngayong araw, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang bawat segundo ng buhay mo. Naiwan nakaluhod si Ana sa damuhan ng parke. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na si Leo. Patawarin mo ako, Jimboy. Bulong ni Ana sa hangin habang pumapatak ang kanyang mga luha sa balikat ng kanyang anak. Mawasakin mo man ang buhay ko. Masaya pa rin ako dahil buhay ka. Mabilis na lumipas ang 2 linggo na parang isang hagupit ng malakas sa bagyo. Ang ginawang banta ni Jimboy sa parke ay hindi lamang isang bangkong babala. Sa pamamagitan ng kanyang matatalinong pakikipagnegosyo sa mga dayuhang mamumuhunan at ang walang kapantay na pondo ng Apex Maritime, isa-isang binili ni Jimboy ang mga utang at shares ng Villaroman Shipping Lines. Sa loob na napakaikling panahon, ang dating itinuturing na imperyo ni Don Jaime Villaroman Sr. ay gumatas at bumagsak. Sa loob ng study room ng mansyon ng mga Villaroman, maririnig ang malalakas na kalabog ng mga babasaging bagay. Nagkalat sa mamahaling carpet ang mga basag na baso at bote ng mamahaling alak. Si Jaime ay nakatayo sa tabi ng kanyang malaking mesa. Amoy alak, magulo ang buhok at pawisan ng mukha. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapangyarihan ay napalitan ng matinding takot at galit.
Hindi to maaari! Galit na sigaw ni Jaime habang ibinabagsak ang kanyang kamao sa mesa. Ang bastardong yon! Paano niya nagagawang bili ng aking mga bangko? Paano niya nakuha ang boto ng board members? Nakatayo si Ana sa may pinto. Hawak-hawak ang kamay ng 3 taong gulang na si Leo. Mula na magsimula ang pagbagsak ng negosyo ng pamilya, naging mas marahas at mas madaling magalit si Jaime. Bawat araw ay isang takot para kay Ana na baka saktan ng matanda si Leo. Jaime, pakiusap. Mahinang pakiusap ni Ana. Mag-impake na tayo ng ilang gamit. Tumakas na lang tayo sa ibang lugar habang may kaunting pera pa tayo natitira. Protektahan natin ang bata. Nilingon siya ni Jaime ng may matinding pait at puot. Lumapit ang matanda sa kanya at hinawakan ng kanyang panga ng napakahigpit. Tumakas. Gigil na bulong ni Jaime sa mukha ni Ana. Aalis ako sa sarili kong mansyon ng parang isang basang sisiw? Habang ang bastardo kong anak ay nagmamay-ari ng lahat ng itinayo ko? Kailan naman hindi ko yung gagawin, Ana? At ikaw, hindi ka rin makakaalis dito. Ikaw ang tropeyo ko laban sa kanya. Bitawan mo ko! Sigaw ni Ana habang sinusubukang kumawala. Nababaliw ka na, Jaime. Bakit galit na galit ka kay Jimboy? Anak mo siya. Ikaw ang nag-iwan sa kanya at sa ina niya nung bata pa siya. Bakit ayaw mo siyang hayaang mabuhay ng tahimik? Humalakak ng napakalakas si Jaime. Isang nakakatakot na halakak na nagpatahimik sa buong silid. Binitawan niya si Ana at tumingin sa malaking painting ng kanyang sarili na nakakabit sa pader. Anak? Tanong ni Jaime habang umiiling-iling. Iniisip mo pa rin bang anak ko ang bastardong yan? Napatigil si Ana. Kumunot ng kanyang noo sa matinding kalituhan. Anong ibig mong sabihin? Si Jimboy, hindi mo siya anak. Humarap muli si Jaime sa kanya. May lumabas na malagim na ngiti sa kanyang mga labi. Si Jimboy ay hindi ko kailanman naging tunay na anak. Ana, siya ay anak ng aking namayapang nakababatang kapatid na lalaki. Ang kaisa-isang lalaking minahal ng aking unang asawa. Ang kanyang ina't ang aking kapatid inagtaksil sa akin noon. Nang mamatay ang kapatid ko sa isang aksidente, inampun ko ang batang yan upang pahirapan siya. Upang iparamdam sa kanya na kailanman ay hindi siya magiging sapat sa pamilya Villaroman. Nanlaki ang mga mata ni Ana sa matinding gulat. Ang kanyang puso ay napuno na matinding panlulumo at awa para kay Jimboy. Sa buong buhay ni Jimboy, inakala nitong inabandon na siya ng sarili niyang ama. Ngunit ang totoo, ginamit lamang pala siya ni Jaime bilang kasangkapan sa isang purong paghihiganti sa nakaraan. Napakasama mo! Napakademonyo! Pabulong na sabi ni Ana habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Mag-isip ka ng kahit anong salita, Ana. Malabig na tugon ng matanda. Ngunit huwag mong kakalimutan. Hawak ko pa rin ang buhay ninyo ni Leo. At kung babagsak man ako ngayon, sisiguraduhin kong isasama ko si Jimboy sa impyerno. Bago pa man makapagsalita muli si Ana, biglang bumukas sa malakas ang pinto sa ibaba ng mansyon. Narinig ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa marmol na sahig. Pumasok sa study room ang 2 formal na lalaki na may hawak na mga legal na dokumento at sa gitna nila ay nakatayo si Jimboy. Nakasuot ito ng mamahaling itim na coat, malamig ang mukha at may matinding otoridad. Magandang gabi, Don Jaime. Wika ni Jimboy habang dahan-dahang pumasok sa silid. O dapat ko bang tawaging dating may-ari ng mansyong ito? Naginig sa matinding galit si Jaime habang nakatitig kay Jimboy. Wala kang karapatang pumasok sa bahay ko, bastardo! Inihagis ng abogado ni Jimboy ang isang tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ayon sa utos ng korte at sa foreclosure notice ng bangko, ang mansyong ito, pati na ang lahat na natitirang ari-arian ng Villaroman Enterprises, ay opisyal lang pagmamayari ng Apex Maritime at ni Mr. James Villaroman Jr. Meron ka na lamang 24 na oras upang lisanin ang lugar na to. Bumaling ang tingin ni Jimboy kay Ana na nakatayo sa tabi ni Jaime. Habang hawak ang batang si Leo, ang mga mata ni Jimboy ay puno ng pait at pangunguyam. Ano na ngayon, Mrs. Villaroman? Tanong ni Jimboy kay Ana. Wala nang pera ang asawa mo. Nawala na ang karangyaan na pinagpalit mo sa akin.
Anong pakiramdam na makita ang taong pinili mo na naghihirap na ngayon sa sahig? Yumuko si Ana at pumatak ang kanyang luha sa sahig. Gusto niya isigaw kay Jimboy ang nalaman niyang lihim ni Jaime. Ngunit nakita niya ang kamay ni Jaime na humawak sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang isang malit na baril. Jimboy, pakiusap, umalis ka na muna rito. Pabulong na nakiusap si Ana. Umalis ka na habang ligtas pa ang lahat. Nagmukhang mas naging galit si Jimboy sa narinig na pakiusap ni Ana. Inakala niyang ipagtatanggol pa rin ni Ana ang matandang si Jaime. Huwag ka na mag-alala, Ana. Malamig na sabi ni Jimboy. Hindi ko kayo kailanman patatahimikin. Dahil simula bukas, sisiguraduhin kong mararanasan yung dalawa ang pait ng buhay na pinalasap niyo sa akin 3 taon na nakalipas. Tumalikod si Jimboy at naglakad palayo, unaware sa totoong panganib na nagbabadya sa kanyang likuran. Matapos palayasin ni Jimboy ang pamilya Villaroman sa mansyon, napilitan lumapit sina Jaime, Ana at ang batang si Leo sa isang lumang bahay bakasyunan sa gilid ng bundok sa labas ng bayan. Ang bahay na ito ay kaisa-isang ari-arian na hindi nakuha ng bangko dahil nakapangalan ito sa isang dummy account ni Jaime. Naging mas madilim ang kapaligiran. Araw-araw ay nanginginig sa takot si Ana dahil sa lumalalang pag-uugali ni Jaime. Ang matanda ay wala nang ginawa kundi uminom ng alak, magmura at magplano ng kanyang huling paghihiganti kay Jimboy. Isang gabi, habang tulog na tulog si Jaime dahil sa matinding kalasingan, dahan-dahang lumabas si Ana sa kanyang silid. Pumunta siya sa study room ng lumang bahay upang maghanap ng anumang dokumento o ebidensya na pwedeng magligtas sa kanyang anak at makapagpalaya sa kanya mula kay Jaime. Sa loob ng isang lumang cabinet na nakatago sa likod ng bookshelves, nakakita si Ana ng isang nakalak na kahoy na kahon. Ginamit niya ang isang maliit na hair clip upang buksan ang lumang lock. Nang magbukas ang kahon, lumingon muna siya sa pinto upang tsaking wala nakakarinig sa kanya. Sa loob ng kahon ay may lumang larawan, mga dokumento sa bangko at isang pinal ng may sulat na sobre na may nakasulat na para kay Jimboy. Nanginig ang mga kamay ni Ana habang binubuksan ang sobre. Ang sulat ay gawa ng namayapang ina ni Jimboy na si Maria. Isang sulat na isinulat nito ilang araw bago ito pumanaw, maraming taon na nakakalipas. Habang binabasa ni Ana ang liham, pumatak ang kanyang mga luha sa papel. Jimboy, aking anak, kung binabasa mo man ito, ibig sabihin ay wala na ako sa iyong piling. Patawarin mo ako kung itinago ko sa iyong katotohanan. Si Jaime Villaroman Sr. ay hindi mo tunay na ama. Ang iyong tunay na ama ay si Julian Villaroman, ang kanyang nakababatang kapatid na namatay sa isang aksidente bago ka pa isilang. Nagalit si Jaime dahil sa aming pagmamahalan ng inyong ama. Nang mamatay si Julian, pilit kami ikinulong ni Jaime sa kanyang mundo. Huwag ka magagalit sa kanya, ngunit mag-iingat ka dahil gagamitin niya ang kanyang puot upang sirain ang buhay mo. May kasama ring sertipiko ng kapanganakan sa loob ng sobre. Ang orihinal na DNA test result na nagpapatunay na si Jimboy ay anak ni Julian at Maria at hindi ni Jaime. Niyakap ni Ana ang liham sa kanyang dibdib. Diyos ko, ito ang katotohanan. Hindi ama ni Jimboy si Jaime. Wala siyang utang na loob sa matandang yun. Ngunit hindi lamang yun ang nahanap ni Ana sa kahon. Sa ilalim ng mga papel, nakakita siya ng isang journal na isinulat mismo ni Jaime. Sa huling pahina ng journal na may petsa bago ang araw na nakatakda nilang kasal ni Jimboy, 3 taon na nakalipas, nakasulat ang isang nakakatakot na detalye. Inayos ko na ang lahat sa mekaniko ng truck. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi na makakarating si Jimboy sa simbahan. Kapag namatay siya sa aksidente, matatapos na ang sumpa ng kanyang ama sa buhay ko. Napasingap si Ana at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang sigaw. Ang aksidente. Ang aksidente ni Jimboy 3 taon na nakalipas na halos pumatay sa kanya ay hindi isang kapahamakan. Ito isang pinagplanuhang pagpatay ng inorkestra ni Jaime Villaroman Sr. Napakademonyo mo, Jaime. Hagulhol ni Ana. Ginawa mo ang lahat ng to. Pinaglaruan mo ang buhay naming lahat. Alam ni Ana na kailangan niya makalabas sa bahay na iyon.
Kailangan niya may parating kay Jimboy na ang mga dokumentong ito bago pa magawa ni Jaime ang kanyang huling masamang plano. Kinaumagahan, habang umalis si Jaime upang bumili ng higit pang alak sa bayan, ginamit ni Ana ang pagkakataon. Kinuha niya si Leo. Iniligay ang mga dokumento sa kanyang bag at mabilis at tumakas papunta sa opisina ng Apex Maritime sa lungsod. Pagdating sa matahig na gusali ng Apex Maritime, hinaharangan si Ana ng mga security guard dahil wala siyang appointment. "Pakiusap, kailangan ko makita si Mr. James Villaroman Jr." Sigaw ni Ana habang hawak ang kanang kamay ang umiiyak na si Leo. "Buhay niya nakasalali rito, pakiusap. Sabihin niyo sa kanya na narito si Ana." Dahil sa gulo sa lobby, bumaba si Jimboy mula sa kanyang executive elevator. Nang makita niya si Ana na mukhang pagod, nanginginig at may hawak na bata, kumunot ang kanyang noo. "Anong ginagawa mo rito, Ana?" Malamig na tanong ni Jimboy habang naglalakad palapit sa kanya. "Nagmamakaawa ka na ba dahil wala na kayo makain ng asawa mo?" "Jimboy, pakiusap. Makinig ka sa akin." Sigaw ni Ana habang inilalabas sa mga papel mula sa kanyang bag. "Hindi ako pumunta rito para sa pera. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo to." Inihagis ni Ana mga dokumento at ang lumang liham sa mga kamay ni Jimboy. "Ano to?" tanong ni Jimboy habang tinititigan ng mga papel. "Basahin mo, Jimboy." Hagulol ni Ana. "Basahin mo ang sulat ng nanay mo. Basahin mo ang confession journal ng ama-amahan mo. Hindi ka anak ni Jaime Villaroman. At ang aksidente mo 3 taon na nakalipas. Siya nagpasimuno niyon upang patayin ka." Natigil si Jimboy. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga salita ng kanyang namayapang ina at ang ebidensya ng pagtatangka sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang kanyang malamig na pader ng galit ay nagumpisang mabasag. Natahimik ang buong lobby ng Apex Maritime. Tanging ang pagsingot ni Ana at ang mahinang iyak ng 3 taong gulang na si Leo ang naririnig sa buong paligid. Bawat salita ng kasulat sa lumang liham ni Maria at sa lihim na confession journal ni Jaime, parang kutsilyong pabalik-balik na sumasaksak sa puso ni Jimboy. Dahan-dahang binasa ni Jimboy ang bawat linya. Ang kanyang mga daliri na humahawak sa papel ay nanginginig sa matinding gulat, sakit at pagkaunawa. Si Jaime Villaroman Sr., ang lalaking buong buhay niyang kinamuhian, ngunit pilit ding pinatunayan ng sarili ay hindi pala niya tunay na ama. At ang aksidenteng halos pumatay sa kanya. Ang aksidente nagwasak sa kanyang pangarap at sa pag-iibig kanila ni Ana ay isang malagim at planadong pagtatangka sa kanyang buhay. Ibinaba ni Jimboy ang mga papel. Dahan-dahan siyang tumingin kay Ana. Ang mga mata ng binata na dating kasing lamig ng yelo ay napuno ng matinding kalituhan at sumisiklab na emosyon. "Anong ibig sabihin nito, Ana?" Nauutal at basag na tanong ni Jimboy. "Kung pinalabas ni Jaime na ikaw ay kusa at mabilis na nagpakasal sa kanya matapos ang aksidente ko, bakit mo ginawa yun? Bakit yung pumayag na maging asawa niya?" Humagulhol at yun ang naging tugon ni Ana. Lumuhod siya sa harap ni Jimboy sa gitna ng marmol na sahig ng lobby. Hawak ang 2 kamay ng binata habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. "Dahil nangyari ang aksidente mo, Jimboy," sigaw ni Ana mula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. "Nasa ICU ka. Naghihingalo. Nag-aagaw buhay. Sinabi ng mga doktor na kailangan mo ng agarang operasyon sa utak na nagkakahalaga ng 2 milyong piso sa loob ng 2 oras. Kung hindi, mamamatay ka." Natigil si Jimboy. Naramdaman niya matinding panginginig ng kanyang sariling binti. "Wala tayong pera, Jimboy. Wala akong malapitan." Nagmamakaawang pagpapatuloy ni Ana. "Lumapit ako kay Jaime. Nakiusap ako sa kanya na iligtas ka. Ngunit pumayag lamang siya sa isang kondisyon. Ang ipagpalit ko ang sarili kong buhay at dangal. Pumayag siyang bayaran ng neurosurgeon mula sa Maynila at iligtas ang buhay mo, kapalit ng pagpapakasal ko sa kanya. Inutusan niya akong lumayo sa iyo at pinalabas niyang ipinagpalit kita sa kanyang kayamanan upang kaputan mo ako, upang magkaroon ka ng lakas na mabuhay at magiganti." Parang ginunaw ang buong mundo ni Jimboy sa kanyang narinig. Ang 3 taon na puno ng galit,
puot at kagustuhang sirain si Ana ay bigla naging isang napakalaking kasinungalingan. Ang babaeng itinuring niyang taksil at mukhang pera ay ang kaisa-isang tao nagsakripisyo ng sarili nitong kaligayahan at pangalan upang manatili siyang humihinga sa mundong ito. Diyos ko, Ana! Napaluhod din si Jimboy sa harap ni Ana. Inabot niya ang mukha ng dalaga at hinawakan ang nanginginig nitong mga pisngi. Ginawa mo yun para sa akin. Ibinenta mo ang buhay mo sa Diablo para lang mabuhay ako. Kahit ano, Jimboy, gagawin ko ang kahit ano pang mabuhay ka lang. Iyak ni Ana habang itinidikit ang kanyang mukha sa mga palad ni Jimboy. Minahal kita. Pinamahal pa rin kita hanggang ngayon. Nalabo ang paningin ni Jimboy dahil sa sarili niyang mga luha. Ang matigas sa pader ng galit sa kanyang dibdib ay tuloy na basag at napalitan ng walang kapantay na pagsisisi at pagmamahal. Niyakap niya ng napakahigpit si Ana. Humihingi ng patawad sa kanyang mga naisip at nagawang paghihiganti sa nakaraang mga taon. Patawarin mo ako, Ana. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Pabulong na hagulhol ni Jimboy habang hinahalikan ng buhok ng dalaga. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na binigay ko sa iyo. Habang magkayakap ang dalawa sa gitna ng labi, dahan-dahang lumapit ang maliit na si Leo. Tumingin ang bata sa umiiyak na si Jimboy at hinubakan ng kanyang coat. Mama, bakit umiiyak ang mama? Mahinang tanong ng bata. Napatigil si Jimboy. Humiwalay siya na kaunti kay Ana at tumitig sa mukha ng maliit na bata. Tinitigan niya ang mga mata, ang ilong at ang hugis ng bata ni Leo. Mga katangiang eksaktong kapareho ng kanyang sarili mukha nung bata pa siya. Napasingap si Jimboy habang tumitingin muli kay Ana. Ana, ang batang to. Kanino siya? Yumuko si Ana habang may ngiting lumabas sa kanyang mga labi sa gitna ng mga luha. Hinawakan niya kamay ni Jimboy at iniligay ito sa dibdib ng bata. Isang buwan na siyang nasa sinapupunan ko nung araw na dapat ay ikakasal tayo sa San Rafael. Jimboy, pahayag ni Ana. Kailanman hindi ako ginawaran ng kamay o itinuring na tunay na asawa ni Jaime. Si Leo, siya ang bunga ng ating tapat na pag-iibigan. Siya ang anak mo, Jimboy. Tila pumuputok ang puso ni Jimboy sa matinding kagalakan at pagmamahal. Niyakap niya ang maliit na bata at si Ana ng magkasama. Pero siyang anak, ang sanggol na akala niya ay simbolo ng pagtataksil ay ang pinakamagandang regalo ng kanyang tunay na pag-ibig. Anak ko! Leo, anak ko! Bulong ni Jimboy habang pinapahid ng kanyang luha. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo at pag-uunawaan, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa pambungad ng gusali. Pumasok si Jaime Villaroman Sr. May hawak na baril, balisang balisa, magulo ang mga mata at galit na nakatitig sa kanilang tatlo. Mga taksil! Sigaw ni Jaime habang itinututok ang baril sa kanila. Walang sino man sa inyo ang lalabas ng buhay dito! Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng labi ng Apex Maritime matapos iputok ni Jaime ang kanyang banta. Nakatutok ang itim na baril sa kinaroroonan ni Jimboy, Ana at ng batang si Leo. Ang mga mata ni Jaime nanilikot, baka sa matinding kawalan ng katinoan matapos mawala ang kanyang yaman, kapangyarihan at ang kontrol na hawak niya sa buhay ng mga tao sa paligid niya. Mabilis ay tinulak ni Jimboy si Ana at ang kanyang anak sa likod ng kanyang katawan upang protektahan ng mga ito. Stand still ang buong silid, ang mga security guard sa paligid ay nag-alangan ding lumapit dahil sa nakatutok na baril ng matanda. Ibaba mo ang baril, Jaime! Sigaw ni Jimboy habang dahan-dahang mahakbang paitaas ang kanyang dibdib sa galit at takot para sa kanyang pamilya. Wala ka ng laban. Huli ka na sa lahat ng ginawa mong kasamaan. Kumalakak ng napakalakas at nakakatakot si Jaime. Umalis ka sa harap ko, bastardo! Dahil sa'yo nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang mansyon ko, ang pangalan ko. At kung babagsak man ako ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang pait na naramdaman ko nung agawin ng tatay mo ang babaeng minahal ko. Nababaliw ka na, Jaime! Sigaw ni Ana mula sa likuran ni Jimboy. Pinaglaruan mong buhay namin. Ikaw ang pumatay sa sarili mong kapatid. Ikaw ang nagtangkang pumatay kay Jimboy. Ikaw ang nagkulong sa akin na sa isang buhay na impyerno. Ngunit tapos na ang lahat ng yon. Manahimik ka, Ana.
Gigil na singal ni Jaime habang lalong itinutok ang baril sa dibdib ni Jimboy. Binigyan kita ng magandang buhay. Pinakain kita. Pinarangya kita. Ngunit ang puso mo'y nanatili pa rin sa bastardong to. Habang nakatutok ang baril, dahan-dahang pinalilibutan ng mga armado at sinanay na security guards si Jimboy si Jaime mula sa magkabilang gilid. Ngunit ramdam ni Jimboy na wala nang kinatatakutan si Jaime. Handa na itong mamatay basta't may masama, may maisama lamang sa hukay. Hindi ko hahatiin muli. Nasaktan mo sila. Malamig ngunit determinadong wika ni Jimboy. Subukan mo magpaputok at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa gusaling to. Pwes, magsasama-sama tayo sa impyerno. Sigaw ni Jaime at agad na pumutok ang kanyang daliri sa trigger ng baril. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Napasigaw si Ana habang niyakap ng mahigpit si Leo. Ngunit bago pa man tumama ang bala kay Jimboy, mabilis na sumugod ang punong gwardya ng Apex Maritime at itinulak ang bisig ni Jaime pa itaas dahil upang tumama ang bala sa sahig na marmol. Kasabay noon, isa pang putok ang narinig mula sa gilid. Isang gwardya ang nagpaputok sa binti ni Jaime upang pigilan ito. Napaluhod si Jaime habang hawak ang kanyang sugatang binti at napabitaw sa baril. Agad siyang dinigsa ng mga security guard at pinag-agaw ang kanyang dalawang kamay sa likod. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo! Galit na sigaw ni Jaime habang pilit na kumakawala. Ngunit wala na siyang lakas laban sa mga gwardya. Sa labas ng gusali, maririnig ng malalakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulisya. Pumasok ang mga otoridad sa labi at agad na pinalibutan ng sugatang Dong Jaime Villaroman. Inilabas ng search and arrest team ang warrant of arrest labang kay Jaime para sa mga kasong attempted murder, extortion at fraud batay sa mga ebidensya at confession journal na piniresenta ni Ana sa pulisya noong nakaraang gabi. Tumingin si Jaime kay Jimboy habang pilit siyang tinatayong muli ng mga pulis. Ang kanyang mga matay puno pa rin ng puot, ngunit nakikita na doon na matinding kawalan ng pag-asa. Matatapos din ang lahat ng ito, Jimboy. Nanginginig na bulong ni Jaime habang idinedirekta sa kanya palabas ng pinto. Tandaan mo, nagmula ka pa rin sa dugong sakim ng mga Villaroman. Paling-mali ka, Jaime. Sagot ni Jimboy habang nakatitig sa matanda. Ang dugo ko ay galing sa mga tao nagmahal ng tapat. Hindi katulad mo na nilaban ang sarili mong kasakiman. Nantuloy ang mailabas si Jaime at marinig ang pag-alis sa mga sasakyan ng pulis. Napahinga ng malalim si Jimboy at dahan-dahan siyang lumingon kina Ana at Leo. Lumapit si Jimboy sa kanila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinalilibutan ng yakap ang kanyang tunay na pamilya. Tapos na ang gabi ng takot, galit at paghihiganti. Ligtas sa tayo, Ana. Pabulong na wika ni Jimboy habang hinahalikan ng noo ni Ana at ng kanyang anak. Ligtas sa tayo. Lumalabas ang sinig ng araw sa dalampasigan ng San Rafael. Makalipas ang 6 na buwan mula nang maaresto si Jaime Villaroman Sr., unti-unting nababago ang takbo ng buhay ng mga taong nasaktan ng kanyang kasakiman. Nahatulan si Jaime ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong attempted murder, murder ng kanyang kapatid at malawakang estafa. Ang dating makapangyarihang Don ay nagdurusa na ngayon sa loob ng malamig na selda. Walang pera, walang kaibigan at walang pamilyang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang kasakiman, ang tuloy ay nagdala sa kanya sa pinakamadilim na dulo ng kanyang buhay. Habang sa kabilang banda, ginamit ni Jimboy ang kanyang yaman upang palaguin ng Apex Maritime at itayo isang charitable foundation na ipinangalan sa kanyang tunay na mga magulang. Inaalala ang kabutihan ng kanyang ina na si Maria at ng kanyang tunay na ama na si Julian. Sa isang maliit at simpleng bahay sa tabi ng dagat sa San Rafael, maririnig ang tawanan ng isang bata. Nagtatakbo ang 4 na taong gulang na si Leo sa mabuhanging dalampasigan habang hinahabol ang mga alon. Inakbayan ni Jimboy si Ana habang nakatayo sila sa beranda ng bahay. Pinapanood ang kanilang anak. Hindi ko akalain makakabalik pa tayo rito. Pabulong na wika ni Ana habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Jimboy. Akala ko noon permanenteng nasira ang galit at kasinungalingan ng buhay natin. Hinalikan ni Jimboy ang tuktok ng ulo ni Ana. Ang galit at puot ay parang lason, Ana. Ginamit ko yun para buhayin ang sarili ko sa loob ng 3 taon.
Ngunit narealize ko na wala itong naidulot kundi sakit. Ang pagpapatawad at pagmamahal mo ang tunay na nagligtas sa akin. Inilabas si Jimboy mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ni Ana. Sa loob nito ay ang dalawang simpleng gintong singsing. Mga singsing na kaparehong-kapareho ng binili nila 3 taon na nakalilipas bago ang naganap na aksidente. Ana, panimula ni Jimboy habang tumitingin ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Inagaw sa atin ang pangarap nating kasal noon. Pinagdaanan natin ang pinakamatinding pagsubok ng tadhana. Ngunit ngayon, wala na ang mga bayad na taong loob, wala na ang takot at wala na ang kasakiman ng iba. Gusto kong itanong muli sa'yo, papayag ka bang maging misis ko? Napahawak si Ana sa kanyang bibig habang muling pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng lubos na kagalakan. Oo, Jimboy. Paulit-ulit na oo. Sagot ni Ana bago niyakap ng napakahigpit ng binata. Ilang buwan nang lumipas, ginanap ang isang simpleng kasal sa lumang simbahan ng San Rafael. Ang mismong simbahan kung saan ay dapat ikakasal sila, 4 na taon na nakalipas. Walang marangyang dekorasyon, walang formal na bisita mula sa matataas na lipunan. Tanging ang kanilang mga tunay na kaibigan, si Leo at ang kanilang tapat na pag-ibig ang saksi. Habang naglalakad si Ana patungo sa altar na nakasuot ng simpleng puting dress, nakatitig sa kanya si Jimboy na may ngiti at luhang gumugulong sa kanyang pisngi. Ang dating lalaking puno ng galit, pait at kagustuhang magiganti ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng altar ay isang amang may buong pagmamahal at isang lalaking handang protektahan ng kanyang pamilya magpakailanman. Nang magtagpo ang kanilang kamay sa harap ng altar, iniwakan ni Jimboy ang kamay ni Ana ng napakahigpit. Sa gitna ng dusa at pait na ibinigay ng mundong ito, napatunayan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kayang sirain ng kahit anong kasakiman. Bulong ni Jimboy. Ngumiti si Ana habang hawak ang kamay ng kanyang asawa at ang kanyang anak na si Leo. Nagtapos ang kwento hindi sa tagumpay ng yaman o kapangyarihan, kundi sa tagumpay ng puso na marunong magpatawad at magmahal nang walang katapusan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Jimboy at Ana. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ko muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin ko muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Vilma Anunciacion ng Hong Kong, kay Jenny Galvis ng Kuwait, kay Rosemary Liego ng Hong Kong. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.